Okay. So, nandito na nga tayo sa Currents of Dort. Tayo magpapatuloy sa ating pag-aaral noong tinatawag na Currents of Dort. Noong magsimula ako sa lesson na ito, tinanong lang naman ako ni Deacon Juni kung naipaliwanag yung painting. At noong matapos yung lesson, nakalimutan kong gawin na ipaliwanag yung painting. At sa totoo lang, nung panahon na yun, konti pa lang din ang nalalaman ko. Pero ngayon ay talagang sinaliksik ko na yung kasaysayan ng painting. At actually, isa siyang interesting pala na bagay. Kaya aking nahalungkat. Una, may nahalungkat ako isang German na libro kung saan ito'y sinasabi at dinidescribe na ito daw ang panimula nito. Una, isa siyang copper plate. At iba yung itsura nung original na pinagawa. Nung panahon ng mismong Synod of Dort, while it was happening, the government commissioned a man named Francois Schillemans na gumawa ng isang copper plate para ipalaganap. Maliban sa isang siguro newsletter announcement para ibigyan ng government ng balita na ito ang nangyayari ngayon sa Synod of Dort, ay makikita sa kasaysayan na ito ay talagang ikinalat isang copper plate at pinapaskil ng mga tao sa kanilang mga pinto. So ito ang katumbas ng dito sa atin, merong mga nakapaskil na mga imahe at makikilala mong sila yung mga Katoliko. So ito, makikilala mo kung sino mga Calvinist sa panahon sa Netherlands, merong nakapaskil na copper plate ng Synod of Dort. At maliban din kasi nga sa kanilang religious affiliation, ito ay may kinalaman sa political situation ng panahon na yon. So, nagkaroon ng madaming political repercussions ang Synod of Dort, kaya sila ay yung mga tao kailangan ding maglagay ng kanilang sino ang kanilang sang panig sila. So, yung mga naglalagay ng mga pink na flag o iba dati, ito ay naglalagay sila ngayon ng ganitong copper plate sa kanilang mga pinto. Nagkaroon ng yung original na dito, dinidescribe din, at ito'y tinanong naman ni Pastor Diego, ay kung sino-sino yung mga yan. At apparently, meron label na nilagay si Francois Schillemans. At sinabi niya, the Synod of Dort, in the table in the middle, ito daw, ay nakaupo daw yung mga remonstranten, the remonstrants. At yung ginamit na salitang forgeladenen ay ibig sabihin yan subpoenaed. So actually, ay nakaupo daw doon yung mga the summoned remonstrants at sila ay mga hahatulan. So sila ay nasa gitna. So ito ay actually isang trial. So sila ang nandun sa gitna at sinabi, doon daw sa maliit na table sa likod ay nandun yung moderator. So mayroong moderator doon sa likod. At yung mga nandito sa labas ay sinabing mga spectators at na-confirm na nga na yung mga empty chairs na dinrawing din ni Schillemans noon ay representing the empty chairs of the France delegates. So the delegates ay itong mga nakapaligid, sila yung mga maghuhusga. Itong mga nasa labas ay mga spectator. Yung nasa gitna supposedly ay yung mga remonstrants. So nagkaroon ng ibang version yan. Ito. Ito yata yung mas original na version. Tapos merong listahan sa baba, may legend kung saan sila nakaupo. So nakalista din kung sino-sino nakaupo sa kung saan-saan. Eventually, nagkaroon ng painting version. Ito ay later on, nagkaroon ng painting version. Hindi na to si Francois Schillemans, kundi some other guy named Paul Wenwees de Jonge. The younger. So, isa siyang Dutch at sinasabi niya na ito daw ay ginawa later on to commemorate that event. Itong painting na to ay restored version. Siyempre, naluma na yan. Noong 1620 plus pa yan later on ng 1620 na i-paint. At ito ay kinakabit sa noong 2015 sa museum in the Netherlands. Na-restore na siya nung binuksan yung bagong museum sa Netherlands. Ito'y kinakabit doon. So hanggang ngayon nananatili siyang isang relevant historical moment
sa history ng Netherlands. Even itong mga to, hindi naman yan mga mananampalataya na kino-commemorate ang kanilang Calvinistic roots. Hindi yun ang kanilang sineselebrate. Gusto lang nagbukas lang sila ng museum at nilagay nila ang isang historic moment in a painting. At actually, yung German book na nakita ko na dinidescribe kung ano yung history ng painting ay isang hindi mananampalataya. So, may interest siya sa mga nangyari doon sa Synod of Dort, kasi nga ito ay isang interesting historical moment na nagkaroon din ng madaming political repercussions. At ito ang isang computerized, dramatized version. Mukha siyang yung 1990s or 1980s cartoons. Ito ay mas pinalinaw na ng konti, mas may maliwanag yung sinag ng araw. May ganun din na element yung kay Pauwels Base de Jonge. Ang punto nito ay na makikita natin nga na itong Synod of Dort na ito ay isang talagang mahalagang pangyayari sa kasaysayan at maging sa mga hindi mananampalataya, sa mga politiko at sa bansa ng Netherlands nagkaroon ito ng kahalagahan. Kaya't lumalabas nga tulad ng naipangaral kanina na meron talagang ganito sa atin. Ang kahalagahan nito ay ang paglaban para sa pananampalataya. Ito ay isang particular na doktrina ang nililitis dito at ang kanilang gustong bigyan ng kalinawan ay isang particular na doktrina na hindi natin masasabing necessary for salvation. No? Hindi yun yung element na kailangang paniwalaan para ikaw ay maligtas. Pero ito ay pinapahalagahan ng tradisyon na ating ding tinatayuan ang doktrina ng predestination. Dito nga na linaw yung tinatawag na the 5 points of Calvinism at yung kanilang mga pananaw tungkol sa paano ang Diyos ay pumili from before the foundations of the world, ay pinili na at nagdesisyon na kung sino ang mga maliligtas at iniwan ng iba na hindi niya ililigtas sa kanyang pasya bago pa mangyari ang lahat ng bagay. So ito ay ipinapahayag sa salita ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? At ito ang pinag-usapan sa Synod of Dort at maging ang ganoong punto ng doktrina ay nakitang mahalaga sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Ito ay may kinalaman sa ating katiyakan sa kaligtasan at ang ating kaligayahan sa pagsunod at paglingkod sa Kanya. Ito nga yung dinidiscuss natin, what is now called the 5 points of Calvinism, pero at first it was the Canons of Dort na diniscuss in 5 heads of doctrine. Kasi yun yung 5 main points of doctrine na kinalaban ng mga remonstrants. At sa kanila ding presentation, pinagsama yung 3 to 4. Kaya ganito yung format na makikita natin sa lahat ng documents of the Canons of Dort. At ngayon nandito tayo sa first main point of doctrine of divine predestination. Itong ang first head of doctrine, ang sabing title nito, The Judgment Concerning Divine Predestination, which the Synod declares to be in agreement with the Word of God and accepted till now in the Reformed churches set forth in several articles. So, yung nangyari nga, meron ng pananampalataya at pinanghahawakan ang Reformed churches noon, pero some in the Reformed churches, sina Arminius and the people who agreed with him, ay nagsulat ng kanilang pagtutol sa ilang mga punto at yun yung mga till now in the Reformed churches ay they were accepted. At ito kaya sila nagkaroon ng synod dahil nagkaroon nga ng kaguluhan in the Netherlands. At ito yung kanilang naging pasya pagkatapos ng 6 months na pagpupulong. Sa 6 months na yun, kung bibilangin natin ng estimated to 30 days, 180 days yon. At sabi sila ay nagkaroon ng mga 150 plus meetings. So, ito ay hindi sila tumigil. Siguro nagbe-break sila minsan kapag weekend. Siguro nagkaroon sila ng holiday na onti kasi dumaan sila ng December. Hindi ko alam kung pero mga Calvinist sila, hindi sila nagki-Christmas. Pero
May mga kwento na nung panahon na yon na nandun sila lahat sa Netherlands. Ito ay international synod. Merong mga 100 plus na delegates ay nag-preach sila sa churches. Yung mga delegates na pumunta, may translator. So isang conference for 6 months ng maraming mga theologians internationally. At sila ito ang kanilang naging pasya, ito ang kanilang judgment tungkol una sa predestination. At pag-aralan na natin yung sa una, yung Articles 1 to 5 of the first main point of doctrine, at kung paano sa Articles 1 to 5 ay nilatag lang muna yung mga kailangang hindi kalimutan kapag pinag-uusapan ang predestination. Mga basic principles of the teachings of Christianity. Una, na all deserve condemnation dahil sa kanilang kasalanan, pero pinapakita ng Diyos, Article 2, na siya ay may pag-ibig nung kanyang isinugo si Hesukristo, at sino mang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. At para magkaroon ng pananampalataya, ang ginagawa ng Diyos ay nagsusugo ng mga mangangaral ng ebanghelyo na ito. So, nagpapadala siya ng mga mangangaral ng gospel, and ang maaaring ito ay i-reject, at ang mangyayari dahil sila ay condemned in the first place because of their sin, kung ito ay kanilang i-reject, they remain condemned. And yung mga sasampalataya ay maliligtas. Yun yung paraan ng kaligtasan na malinaw sa banal na kasulatan. At itong Article 5 ay sinasabing the sin and unbelief comes from us. Hindi maaaring makita ito sa Diyos because there is no sin or unbelief in God. Hindi pwedeng sa Kanya ito nanggaling. So, ito yung nanggagaling sa atin. Pero ang faith ay biyaya ng Diyos. Ito ay Kanyang pinagkakaloob. Kasi nga, ang tao sa Kanyang pagkakasala ay in sin and unbelief. So, kung unbelief ang nasa kanya, hindi siya mapupunta sa pananampalataya, liban na may magbigay sa kanya ito from outside himself. So, ito yung Articles 1 to 5, at pagdating sa Article 6, meron lamang summary. This is the well-known decision of election and reprobation revealed in God's Word. This decision, the wicked, impure, and unstable distort to their own ruin, but it provides holy and godly souls with comfort beyond words. So, last week, inaral natin yung 7 to 11. At dito sa 7, nakita natin merong definition of what election is, yung pagpili. Dahil yung salita nga natin ngayon sa election, ito yung pagbotohan, yung political election na nasa isip natin. Pero ang tinutukoy sa Biblia, kapag ginagamit yung salitang election o yung pagpili, ay yung pagpili ng Diyos, God's unchangeable purpose by sheer grace, according to the free good pleasure of His will, He chose in Christ to salvation a definite number of particular people. So, ito'y sinasabi sa Ephesians 1 at sa Romans 8 na nung una pa lamang ay meron ng ganong desisyon ang Diyos. Yung mga Articles 8 to 11 ay pagpapaliwanag nitong inilatag sa Article 7. At ito yung itinalakay natin last week. So, given na ito ang election, that it is an unchangeable purpose by sheer grace according to the free good pleasure of His will, He chose in Christ to salvation a definite number of particular people. At actually, dito pa lamang ay meron ng mga nakapaloob na sagot sa mga usual na katanungan tungkol dito. So, halimbawa, sinasabi, kung ang Diyos ang pumili unchangeably, edi ano ba ito? Random ba ito? At ang Diyos ba ay nag-lottery lang nung mag-isa siya? At sabi niya, ikaw ang mapalad na maliligtas. At basta na bumunot-bunot lang siya ayon sa mga nakikita niyang ito ay ililigtas ko, ikaw hindi na kita, iwan na lang kita dyan. Pero ito ay random. Kasi nga, it's an unconditional election. It's what we say. Pero, dito sa definition, nililinaw that it was by sheer grace, dahil nga everyone is condemned because of their sin. It is by sheer grace
na pumili ang Diyos ng maliligtas. And also, it was the good pleasure of His will. Pag sinasabi nating unconditional yung election, ito ay walang kondisyon doon sa tao that made him be recommended to God as the choice na siya yung piliin, that made him better. Walang kahit anong kondisyon sa kanya na kaya siya yung pinili, kundi ayon sa good pleasure of His will. Hindi natin mauusisa at maunawaan yung buong good pleasure of His will, pero alam natin, ang hinayag lang sa atin ng Diyos, it is His good pleasure. So hindi ito random, meron siyang layunin. Hindi lang hinayag din sa atin kung ano yung layunin na iyon. At maliban doon, yung isang usual na tanong, kung unchangeable yung election, edi wala nang kailangan gawin, hintayin na lang natin yung ending, para saan pa yung buhay. Diba? Pero ito ngang plano ng Diyos from the start ay na piliin ka in Christ to salvation. So hindi pwedeng sabihin na dahil unchangeable yung election from the start, ay hindi na kailangang sumampalataya, hindi na kailangang mangaral. Dahil ang pagpili ng Diyos at yung pinag-uusapan natin ay kung paanong lahat ng mga sasampalataya at mamumuhay sa pananampalataya ay pinili ng Diyos bago sila manampalataya. So, yun yung tinuturo ng doctrine of predestination na pinapalalim yung ating pag-unawa. Kasi bilang mga makasalanan, nung naihayag sa atin yung ebanghelyo, yun ang natutunan natin, makasalanan ako, hindi ako karapat-dapat na maligtas. Pero sa biyaya ng Diyos, ay isinugo niya si Jesucristo at sa pananampalataya lamang, kahit na hindi ko natutupad ang kanyang batas, ay may isusuot sa akin ang katwiran ni Jesucristo nang hindi naman karapat-dapat sa akin. Pero ako'y nabibilang na kanya at ako'y naliligtas sa ganoon. Ang nangyayari ngayon, nakita mo na at natikman mo na ang kabutihan ng Diyos, kapag inaral mo pa ang banal na kasulatan, ay may tinuturo pa na may mas malalim pang pinagmulan, na bago pa ang lahat, na hindi mo pa alam, hindi mo pa siya hinahanap, ay may plano na ang Diyos na iligtas ka in Christ to salvation. So, dun pa lamang sa pag-define ng what is election, ay meron ng mga nalilinaw dapat. So, isang magandang balik-balikan sa usapan ng election at kung sa atin din para mahasa ang ating pag-unawa nito ay itong Articles 7 to 11. At ngayon ating tatapusin yung buong first main point of doctrine, yung natitirang Articles 12 to 18. Itong tinutukoy ay particular na designed to answer the reactions to the teaching of election. Yun yung mga natitirang articles sa first main point of doctrine. Dahil nga, if God's election is unchangeable, unconditional, and not based on anything in us, ang usual na unang objection, then the elect can do whatever they want and still be saved. So kung ikaw ay pinili ng Diyos, pwede mong gawin ang kahit ano at maliligtas ka pa rin dahil yun naman ang tadhana ng elect. So walang bearing ang kahit anong gawin mo dahil nga unconditionally chosen ka na at hindi na yun mababago from the start. Siyempre ang inaalala dito ay yung danger of presumption and carelessness na obvious naman na hindi yun ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Punong-puno ang banal na kasulatan ng pagtuturo at paggabay kung paano dapat mamuhay. So either mali yung Calvinism, supposedly kung ang ibig sabihin ng unconditional election ay tayo magiging careless, or baka meron tayong hindi nauunawaan tungkol sa pagpili ng Diyos, kaya hindi dapat ito mag-lead to presumption or carelessness. Ang isang usual pang tanong, kung maliban sa the elect can do whatever they want and still be saved, yung mga hindi pinili can try all they want and still be damned. So ito naman ay feel nila na sila ay ito'y unfair, yung mga gustong namang maligtas, gustong lumapit, nakilala ang kanilang pagkamakasalanan, pero kung di sila pinili, ay hindi sila maliligtas. At ang inaalala nga dito ay the misery of never becoming certain, at ang dating nga sa kanila nito ay iniiwan sila ng Diyos, at ang Diyos ay isang very cruel, dahil ang masusunod lang ay kanyang pagpili from
long before at may iwan ng mga tao anuman ang kanilang gustong gawin ay hindi sila maliligtas. Pero itong makikita natin ngayon, itong lahat na ito ay sinasagot sa Articles 12 to 18. Una itong first na problem address in Articles 12 to 13 sa ako nagpamagat niyan, election and assurance. At yung pangalawa, yung misery of never becoming certain, yun naman yung gustong sagutin ng Articles 15 to 18. So tignan natin. Una, gusto ko lang magbigay ng a legend for our discussion. Dahil nga dito sa ating pag-aaral ng Canons of Dort, tayo ay nagbabasa ng mga mahahabang text, ay gagawin ko ng parang like a code or a way to emphasize things para na sana ay makatulong, di ko alam, pero gusto ko lang, tingnan natin, sabihin nyo sa akin kung ito'y nakakatulong at madami pa namang lesson dito. Pwede natin ma-improve yung mga sunod. Pero ang aking gagawin sa ngayon ay maglalagay ako ng bold kapag ito ang main point of the paragraph, dahil mahaba, at least mag-stand out sa atin kung ano yung main point of the paragraph. Lalagyan ko ng italics kung yung italics ay nagpapaliwanag ng main point. At minsan lalagyan ko ng underline yung mga keywords. At kapag meron silang sinasabi na gusto nilang sabihin mali yon, kasi minsan nakakalito ang Old English sa ganitong paraan, na nagsasabi sila at pinaparating nila, hindi natin to sinasang-ayunan. Pero minsan nakakalito dahil sa haba. Ayun, kapag gusto nilang iparating na mali itong sinasabi namin ngayon, itong dinidescribe nila, ay kinulayan kong pula. Ayun. So, ganito ang makikita natin sa discussion so far. Ganito ang gagawin ko. Babasahin lang natin yung mga articles at magkaroon tayo ng pag-unawa kung ano yung sinasabi at anong nais na iparating. So, dun sa Article 12, dito nga yung election and assurance, ay ito yung sumasagot dun sa katanungan, hindi ba kapag pumili na ang Diyos ay kahit ano nang gawin ngayon ng mga elect ay pwede na silang magwalang bahala sa kabanalan, di na nila kailangan sundin ang kautusan ng Diyos, at elect naman sila ay maliligtas. At dito ina-address ang issue ng assurance, ang katiyakan, at pinaglalaban sa Canons of Dort na mahalaga ang katiyakan. Dahil earlier, before this, nung nagsimula pa lamang ang reformasyon, isa na agad sa mga tugon ng Reformation ng Roman Catholic Church. Gumawa sila ng Counter-Reformation articles. Isa sa mga kanilang pinaglaban, hindi dapat nagkakaroon ng katiyakan ang mga mananampalataya. It is boastful presumption to assume that you are saved. Meron ka lamang meron ka lamang tentative na sigurong probably maliligtas ako, pero hindi ka magkakaroon ng katiyakan. Yun yung kanilang pananaw. Kaya eventually magkakaroon pa ng pagkilala ang iglesia kapag ikaw ay yumaon na, kung ikaw ba ay nasa langit na, kaya katatawaging saint. So ito ay kanilang tinatanggi na maaaring magkaroon ng assurance, pero dito ay pinaglalaban na merong assurance. Ang main point dito ay yung unang sentence, assurance of this their eternal and unchangeable election to salvation is given to the chosen in due time. So dito sinasabi lamang merong ibinibigay na assurance. Sa previous na confessions of the Reformed Churches, Heidelberg Catechism at Belgic Confession, yung assurance ay nakapaloob na sa definition ng pananampalataya. Sa Heidelberg question, what is true Heidelberg Catechism, what is true faith? Ay sinabi, faith is a confidence, true assurance. Yung unang parang kasama na sa definition of faith ang assurance. So ito daw ay eternal and unchangeable election to salvation is given to the chosen in due time. At meron lang pagpapaliwanag, though by various stages and in differing measure. Sinasabi, such assurance comes not by inquisitive searching into the hidden and deep things of God. So wag gawin yun ng gawing paraan para isipin, malaman kung ikaw ay elect.
na hahalughugin mo at ang banal na kasulatan o gusto mong sukatin ano kaya ang desisyon ng Diyos from the foundations of the world. Hindi iyon ihinayag ng Diyos sa atin. Yung mismong decision na ginawa ng Diyos ay hindi niya hinahayag sa atin. So, explanation ng ng ball. So, but by note, ayun, so hindi sa pamamagitan ng inquisitive searching at ang kanilang recommended way to find assurance is by noticing within themselves with spiritual joy and holy delight the unmistakable fruits of election. So hindi na susubukan mong malaman kung ano yung mismong decision of election that God made, kundi hahanapin mo lang yung fruits of election. At ang main doon ay true faith in Christ. Kung ikaw ay mananampalataya, sumampalataya kay Kristo, di alam mo na elect ka kasi nga ang mga elect lamang ang sasampalataya. So kung ikaw ay sumampalataya, edi ikaw ay elect. At ang iba pang nilagay dito, a childlike fear of God, a godly sorrow for their sins, and a hunger and thirst for righteousness, and so on. So ganito hanapin ang assurance, hindi by inquisitive searching, kundi by noticing within themselves the fruit, and the first of all is faith. Kung meron kang faith in Christ, doon manggagaling yung childlike fear, godly sorrow for sins, and hunger and thirst for righteousness. Kapag nakita mo yon, meron kang certainty na ikaw ay elect. So, nakakabit dito ang kanilang reject sa rejection 7. Sabi nila, we reject that in this life there is no fruit, no awareness, and no assurance of one's unchangeable election to glory, except as conditional upon something changeable and contingent. So, ang ibig sabihin, there is no fruit, no awareness, and no assurance. Wala kang katiyakan sa buong buhay mo. Ito ay isang katuruan officially taught by the Roman Catholics and also embodied in the Remonstrant Articles na nilatag sa kanila. So, wala daw assurance, at ang assurance lang daw na meron ka ay conditional upon something changeable and contingent. So meron ka lamang tentative certainty na habang mabuti ako, sure ako na ako ay ligtas. Habang nananatili akong namumuhay ng tama, so nakabase sa iyong sariling palagay ang iyong katiyakan. So hindi ka sure, nagbabago-bago. Pero hindi dapat doon nakabase. So sabi, kaya daw ito dinideny ng Canons of Dort. Not only is it absurd to speak of an uncertain assurance. So yun ang kanilang una. Or sa word na iba, an uncertain certainty. So sinasabi mo na merong assurance pero hindi assured. Or merong certainty pero hindi certain. So it is absurd to speak of an uncertain assurance. These things also militate against the experience of the saints. So karanasan ng mga santo, ng mga banal, tinutukoy ay yung mga mananampalataya, who with the apostles rejoice from an awareness of their election and sing the praises of this gift of God, as Christ rejoiced with his disciples that their names have been written in heaven, and finally who hold up against the flaming arrows of the devil's temptation the awareness of their election with the question, who will bring any charge against those whom God has chosen. So, dito ay naglista lamang sila ng 3 talata kung saan mismong tinuturo na the apostles rejoiced about their election. Si Kristo mismo urged his disciples na sinabing, magalak kayo. Your names have been written in heaven. So, ito ay si Kristo mismo ay naggagabay at sinasabi, magkaroon kayo ng ganong klaseng claim na kayo ay elect, that your names have been written in heaven. And finally, against the devil, so merong with the apostles or with the disciples as Christ urged,
and also against the devil. Ito ang tinuturo sa atin na ipanlaban. Ang katiyakan na tayo ay may elect. So who will bring any charge against those whom God has chosen? Sa Romans 8:33. So dito nakikita na tinuturo ng banal na kasulatan na tayo ay magkaroon ng ganong katiyakan. So kaya ini-reject na hindi pwedeng magkaroon ng katiyakan. Yun yung original claim. Ang claim ng Canons of Dort, pwede at ito ay posibleng mangyari at ito ang pamamaraan para ito ay makamtan ang assurance. Excuse me. Ayun. So, ayun nga ang issue. Kung ikaw ay may katiyakan, ay hindi ba nga pwede ka nang magwalang bahala kung ikaw ay nagkakaroon ng katiyakan sa kaligtasan. At ang pananaw nga in the Reformed tradition, tinatawag ni Walter Marshall na the gospel mystery of sanctification, ay na kapag merong katiyakan sa kaligtasan, kapag meron kang katiyakan sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, yun ang pagmumulan ng tunay na pagpapakumbaba at pag-ibig sa Diyos. At hindi ito nagdudulot ng pagwawalang bahala, kundi ang sa tunay na katiyakan na ikaw bilang makasalanan ay pinatawad ng Diyos at Kanyang iniibig, yun ang tumutunaw ng iyong puso para ikaw ay magbalik ng pasasalamat at papuri sa Kanya. So ito ang kanilang paliwanag ng fruit of assurance. In their awareness and assurance of this election, God's children daily find greater cause to humble themselves before God. So sa pananaw ng Reformed, the fruit of yung assurance is that the God's children daily find greater cause to humble themselves before God. Ang tinutukoy to adore the fathomless depth of His mercies, to cleanse themselves, and to give fervent love in return to Him who first so greatly loved them. So ginamit yung language ng 1 John 4 na we love because He first loved us. At this is far from saying that this teaching concerning election and reflection upon it make God's children lax in observing His commandments or carnally self-assured. By God's judgment, this does usually happen to those who casually take for granted the grace of election or engage in idle and brazen talk about it but are unwilling to walk in the ways of the chosen. No, nawala yung isa. Pero, so, yun yung yung fruit of assurance sa atin ay hindi pagwawalang bahala sa isang tunay na mananampalataya dahil nga ang mananampalataya ay someone na tumakbo sa Diyos, kay Hesukristo bilang makasalanan at dahil nakita niya na sa kanyang kasalanan ay wala siyang pag-asa, hindi niya makapitan ng kanyang sariling gawa o sariling pagbabago at tumawag siya sa Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan. So, by definition, hindi maaaring ang mananampalataya ay mananatili sa kasalanan dahil nga yun yung kanyang mismong una pa lamang na tinakbuhan. Kaya siya humingi ng saklolo at kaya siya tumanggap ng tagapagligtas kasi ayaw niya nung kasalanan, ayaw niya nung pinatutunguhan ito. So, may nananatiling kasalanan sa kanya at meron siyang mga hindi alam na kasalanan at merong mga bagay na tingin niya tama pero kasalanan. So, may mga ganong mananatili sa lahat ng mananampalataya sa kanilang buong buhay, pero sa pananampalataya sila ligtas at dahil doon, meron silang pasasalamat. At ang bunga nga nito sila ngayon ay lalakad na ng may pagsunod at kaligayahan. So, yun yung fruit of assurance at yun yung pinaglaban na sa election. Ang katuruan na ito ay hindi magdudulot ng pagwawalang bahala sa ating paglakad. So, ang isa pang mga tanong nga ay, paano nga kung ang pinili lang ng Diyos ang maliligtas? Paano kung di ako pinili? Anong gagawin ko? Wala akong magagawa at hindi ako maliligtas. Pero ito nga, ang tinuturo din tungkol sa reprobation, una,
inacknowledge lang na meron talagang reprobation. Sinabi, not all people have been chosen, but that some have not been chosen or have been passed by in God's eternal election. Ito ay talagang hinahayag sa kasulatan at ito naman ay logical na ibig sabihin kung ang Diyos ay may elect at merong pinili, merong hindi na bilang doon sa mga inililigtas. At malinaw naman si Jesus mismo ay nagsasabi na merong impyerno, meron dong mga itinapon na mga makasalanan, may mga anghel na nahulog na doon din tinapon. So, meron talagang mga hindi ililigtas at sila'y parurusahan ng walang hanggan. So, hindi sila napili. Pero isang mga nililinaw muna sa definition at pag-unawa ng reprobation ay sinabi, ang pagpili ng Diyos sa elect ay hindi mo masasabing kamukang-kamuka nung pagpili sa reprobate. So, hindi siya yung tinatawag na dual ultimacy. Ayun yung isang word. Pero hindi dapat sila equivalent. Hindi mo makitang yung parehong action ng ginawa ng Diyos. Ito ang aking mga ililigtas, ito ang aking mga i-condemn. Hindi unconditional yung reprobation dahil yung pag-condemn ng Diyos ay may kondisyon. Sila ay may makasalanan. Merong kondisyon dun sa tao kaya sila i-condemn. Sila ay mga makasalanan. Pero yung pagpili na sila iligtas ay wala silang may offer para sila iligtas. Kaya yun ay unconditional. So hindi maihahambing. At kaya nga yung pagkaka-define pa lamang ng reprobation ay to leave them in the common misery into which by their own fault they have plunged themselves, not to grant them saving faith in the grace of conversion, but finally to condemn and eternally punish them. So ito ay, kung babalik sa Article 1, all men have sinned and are deserving of condemnation. So, yung ginawa lang sa reprobate ay hindi sila pinili. So, iniwan sila in their condemnation and it is their just condemnation na sila'y maiwan doon. So, pinaliwanag pa, having been left in their own ways and under His just judgment, not only for their unbelief, but also for all their other sins, in order to display His justice. And this is the decision of reprobation, which does not at all make God the author of sin, a blasphemous thought, but rather its fearful, irreproachable, just judge and avenger. So, yung pag-iwan sa kanila ay just a act of justice, kasi nga yun naman yung panawagan na ng hustisya dahil sa kanilang pagkamakasalanan at awa at biyaya lamang ng Diyos na meron siyang niligtas at all. So, Article 16, ito naman ay ina-address na ngayon yung usual na katanungan. Kung paano nga kung di ako pinili, anong pag-asa ko? At ang hihintayin ko na lang ba na malaman kung ano ang ending kung ako ba ay napili? Kasi kahit na anong gawin ko, kung di ako napili, ay hindi naman ako maliligtas. So dito, una ina-address, those who do not yet actively experience within themselves a living faith, that is not yet believers. Ako lang po naglagay niyan. So yung IE dyan ay literal ako. Not yet believers, yung tinutukoy. Yung mga hindi pa nakaka-experience ng living faith or an assured confidence of heart, sinabi, such people ought not be alarmed at the mention of reprobation. So, nor to count themselves among the reprobate. So, habang di ka pa mananampalataya, tas narinig mo in this discussion, halimbawa, ay merong ganun, may mga hindi pinili. At yung mga hindi pinili, hindi maliligtas kahit anong mangyari. So, kung hindi ka pa mananampalataya, ay hindi mo naman lugar na isipin na, ay baka hindi ako pinili o kaya baka reprobate ako, wala na akong magagawa. So, hindi yun ang dapat mo maging tugon. Sabi, rather, they ought to continue diligently in the use of the means to desire fervently a time of more abundant grace and to wait for it in reverence and humility. So, kung nakakapakinig ka, kaya ka nakarinig ng katuruan on reprobation, ay patuloy mong pakinggan ang mga pangangaral ng Ebanghelyo
At kung ikaw nga ay magkaroon ng pananampalataya sa Ebanghelyo, yun ay matututunan mo. So, ito sinasabi, hindi dapat ganoon ang maging tugon ng hindi mananampalataya. Assume niya na siya ay reprobate. Pagpapatuloy, on the other hand, those who seriously desire to turn to God, to be pleasing to Him alone, and to be delivered from the body of death. So, ito naman ay mga mananampalataya na. At sinasabi lang na itong mga mananampalataya na ito ay not yet able to make such progress along the way of godliness and faith as they would like. So ito ay yung mananampalataya gustong lumago pero parang nagkukulang siya. So minsan yung mga ganong mananampalataya in their zeal for their faith ay naiisip, baka reprobate pala ako. Baka di pala ako napili kaya di ako umuusad. Sabi, such people ought much less to stand in fear of the teaching concerning reprobation. Mas lalo silang dapat na hindi matakot tungkol sa reprobation. Dahil nga, our merciful God has promised that He will not snuff out a smoldering wick and that He will not break a bruised reed. And so, however, those who have forgotten God and their Savior, Jesus Christ, and have abandoned themselves wholly to the cares of the world and the pleasures of the flesh, such people have every reason to stand in fear of this teaching, as long as they do not seriously turn to God. So ito ay yung mga hindi or tumalikod sa kanilang pananampalataya at talagang iniwan ang kanilang relihiyon ay tama lamang na pagdudahan kung sila ay mananampalataya. Hindi dahil nagpahayag siya ng pananampalataya before or nagkaroon siya ng season before na siya ay mananampalataya ay magpapatuloy siya from that moment na sigurado siya sa kanyang katiyakan. Kundi ang sa kanyang ginagawa na tinatalikuran niya at mukhang hindi siya sumasampalataya at all, yun ay dapat wala siyang katiyakan. So, ito ang sinasabi na lugar ng pagkakaroon ng doubt ay una yung mga hindi mananampalataya ay wag nang pag-isipan pa kung sila ba ay reprobate o kung ano man yung desisyon ng Diyos before. Kanilang isipin, ikaw ba ay ito bang ebanghelyo ay kapanipaniwala sa akin na ito ang daan para maligtas? Naniniwala ba ako sa bisa ng dugo ni Hesukristo? Yun ang mga tanong na dapat na pinag-iisipan ng mga hindi mananampalataya. At actually, yun din naman ang totoong kakapitan ng mga mananampalataya. Hindi naman para sa atin, para sa tao na usisain kung ano ang iniisip ng Diyos nung siya'y pumili. So, merong parte dito sa Canons of Dort, the Salvation of the Deceased Infants of Believers. At ito ay isang article na sa kanilang binigyan din yung issue tungkol sa mga namamatay na mga infant. Yung dahil nga kung ang Diyos ang pumipili at yung pinili lang niya ang maliligtas, paano kung ang infant na hindi sa panampalataya ay namatay? Anong magiging consolation of a mother? May mga mahabang dokumento ng kanilang diskusyon tungkol dito. Isa sa yung mga Germans na ipinaglaban na ilagay ito, yung article ay sinasabing bakit hindi tayo pa sumasagot doon sa charge tungkol sa, kasi nung una sila nag-draft ng articles, walang tungkol dito. Kasama yan sa mga remonstrant articles, mga pagtutol sa kanila. Hindi ba ngayon walang katiyakan yung mga namamatayan ng anak? So sumasagot sila, this is one of the ways in which our faith is caricatured by the remonstrants. Yung ating pananampalataya ay binibigyang walang bisa among pregnant women. Yun talaga yung binanggit. So mas lalong meron silang malasakit doon sa mga ganitong sitwasyon. At sa kanilang palagay, we must make judgment about God's will from His Word, which testifies that the children of believers are holy,
not by nature but by virtue of the gracious covenant in which they together with their parents are included. Godly parents ought not to doubt the election and salvation of their children whom God calls out of this life in infancy. So meron silang ganitong pananaw. Actually sa 1689 Baptist Confession of Faith, merong similar related article sa chapter 10 of Effectual Calling about elect infants. Ay meron din article sa Baptist Confession of Faith. So hindi ito para lamang sa mga infant baptizers, katulad nilang mga Reformed ay nagbabaptize ng mga baby at sa kanilang pananaw ay yung covenant ng Diyos ay kabilang automatically ang anak ng mga mananampalataya. Pero ang sa pananaw ng Baptist actually ay sa biyaya ng Diyos sa mga mananampalataya ay mayroong pag-apaw ng biyaya sa maging sa mga anak at maging sa mga lahat ng kanilang nakakahalubilo. So hindi nakabilang sila automatically sa tipan. Yun yung mas posisyon ng Reformed churches. Kabilang sila doon sa tipan kaya sure ka na sila iligtas. Pero sa atin ay ang pagpapala sa isang mananampalataya ay meron ding sabi ng Diyos kapag ikaw ay magpapakita siya ng pag-ibig to your generation. So sa pag-ibig niya sa iyo, ang mga lahat ng iyong mga iniibig din ay meron ding nagkakaroon ng special place in God. No? Not necessarily that He will save everything, pero everyone, pero meron kang makakapitan na may grace in God for that. At kaya meron kang certainty, or at least kung namatay ang infant that before they are able to believe, magkaroon ng pananampalataya, so hindi mo nalaman kung sila ay mananampalataya. In the assumption na makikita natin in all the examples of the Bible ng mga saints na namatayan, ay meron silang assumption that they go to heaven. Halimbawa, si David, nung namatay ang kanyang anak, nabunga ng kanyang kasalanan kay Bathsheba. Diba? At ito ay, nung namatay ang kanyang anak, ay kanyang pagluluksa na sinabi, I will go to him pag siya'y namatay na. Yung magkikita kami muli, pero hindi na siya mababalik sa akin. So again, sa mga makikita natin, ay merong some certainty ang mga believers sa kahihinatnan ng kanilang mga anak kung sila hindi makasampalataya. Sa Baptist Confession of Faith ay sinasabing all also who are yung mga outwardly cannot be called. So minsan yung siguro yung kulang sa pag-unawa ay hindi makakaunawa talaga ng ebanghelyo sa kanilang pamumuhay sa buong buhay nila sa mundo. So hindi lamang sa infant, ito din ay maaaring makatanggap ng biyaya ng Diyos. Dahil yun naman lang talaga ang tanging pag-asa para maligtas ang kahit sino. So merong mga iba sa Reformed, ang majority position ng Reformed is that all children of believers ay may certainty of salvation. Even among Baptists, yun ang pananaw na malawak. Pero merong iba, and even among Baptists, na lahat ng sanggol, pati mga sanggol ng hindi mananampalataya, basta kung mamatay na sanggol, ito ay ligtas. So may ganong pananaw. Hindi ako ganon ka-sure doon actually. So minsan dahil may pagtangi ang Diyos sa mga anak ng mananampalataya na tinawag niyang holy, yung mga anak ng mananampalataya at tinawag na unclean, yung mga hindi anak ng mananampalataya. May mga sitwasyon sa Old Testament na nagtawag ang Diyos na ilupigin ang isang buong bayan, pati ang kanilang mga sanggol. So parang hindi ako sure kung lupigin nyo sila, though yung ibang malulupig nyo ay mga elect ko. So medyo strange sa akin yun, pero pwede, hindi ko alam. Pero yung halimbawa, mga may ganung pananaw ay si John MacArthur, si Charles Spurgeon, ay ganun ang pananaw, lahat ng mga sanggol na namatay ay ligtas. At
may isang magandang sinabi si John MacArthur tungkol dito. Actually, sikat ito na makikita nyo sa YouTube dahil na-interview siya sa TV. At isa talaga sa mga tanong niya, what about infants who die? Tapos talaga sumagot lang siya diretso, straight to heaven. Talagang diretso siya sa langit. Tapos, nung pinapaliwanag na iba, don't you believe in original sin? Aren't they sinful? Sabi niya, why is it presumed that just because they are infants, they go to heaven? Sabi, hindi natin pinipresume that they are innocent, that's why they are saved. They are saved by grace. Sabi, what do you want? Grace to you and law to the baby? Yun yung kanyang sinabi ni John MacArthur. At ito ay isang maganda lamang na prinsipyo at isang paglilinaw din na hindi out of dahil wala pa sila sa age of accountability or kung ano man. Kaya sila ina-assume natin na sila ay maliligtas kung sila ay namatay bago sila manampalataya. Kundi kasama lang sa biyaya ng Diyos na kaawaan ang sanggol na namatay bago sila makasampalataya. So, yun ang mas basis nito, mas biblical, theologically defensible position than age of innocence or anything. So, just lastly, sinasabi, the proper attitude toward election and reprobation. To those who complain about this grace of an undeserved election and about the severity of a just reprobation, we reply with the words of the apostle, "Who are you, O man, to talk back to God?" Romans 9:20. And with the words of our Savior, "Have I no right to do what I want with my own?" So ito yung tugon sa those who complain. Pero, we, however, with reverent adoration of these secret things, cry out with the apostle, at ito ay a full quotation from Romans 11:33-36. Oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways beyond tracing out! For who has known the mind of the Lord? Or who has been His counselor? Or who has first given to God that God should repay him? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. So ito ang response natin to the teaching of yung election and reprobation, na we are amazed at His power and wisdom and sovereignty, and we worship Him for it, na makitang may mas malalim pang pinanggagalingan yung pag-ibig na nakilala na natin sa Ebanghelyo. So, ng conclusion, yung Article 14, by God's wise plan, this teaching concerning divine election has been proclaimed through the prophets, Christ Himself, and the apostles in Old and New Testament times, and has subsequently been committed to writing in the Holy Scriptures. So also today in God's church, for which it was specifically intended, this teaching must be set forth. So, isang paninindigan ng natin na itong katuruan na ito ay hindi dapat tinatago at hindi kinakahiya, na tayo naniniwala na ang Diyos ay may pagpili at merong mga hindi pinili. Dahil ito'y hinayag mismo ng banal na kasulatan. Kung ano man ang sinasabi ng banal na kasulatan, we must also set it forth. Ito lamang ay ginagawa natin with the spirit of discretion, in a godly and holy manner, at the appropriate time and place. So ito naman ay meron namang tamang panahon na ito'y pag-usapan. Without inquisitive searching into the ways of the Most High. This must be done for the glory of God's most holy name and for the lively comfort of His people. So ito ay tinuturo natin hindi lamang bilang katuwaang kaalaman, and ito nga yung may sinabi dito, appropriate time and place, at merong binanggit before sa ibabaw ng main point, today in God's church. That is the very appropriate place to talk about these things among the believers who worship God, at mapalalim lalo ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Yun ang ating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pahayag niya, para maunawaan natin na ganito nga kalalim ang pag-ibig niya sa atin. So, yung mga makuha natin dito, I think it is wrong-headed na ito yung gamiting pang-evangelize o pang-attract ng mga unbelievers. Minsan, yun yung gusto talaga. Mag-usap tayo tungkol sa Calvinism. Sagutin natin yung mga
pinag-iisipan ng mga hindi mananampalataya na kontrahin natin yung kanilang mga angal tungkol sa ating katuruan. So, meron dapat spirit of discretion, may holy manner and appropriate time and place to discuss such things. At yung natutunan nga natin sa first head of doctrine, lalo na for evangelism, ay mas magandang magsimula on the basics of the gospel. At makita niya muna yung katotohanan, siya ay makasalanan, maliligtas siya sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na inahayag sa ebanghelyo at tinatanggap sa pananampalataya. At saka siya palalimin doon sa pag-unawa ng doctrines of grace. So, ayan yung first main point of doctrine. Meron po ba kayong katanungan? Or comments? Anything? Hindi pa. Yung mga baby na mga namatay, ibig mo sabihin sa discretion lahat ng Panginoon, pwedeng hindi lahat ng baby mapupunta sa heaven. Hindi po kasi hinayag ng banal na kasulatan clearly yung fate of all infants who died. Kasi merong mga all humans are sinful and are just in their condemnation. Pero merong mga ang isang example sa banal na kasulatan ay merong isang bayan na ipinalupig ng Diyos at nilinaw pa mismo, do not even leave their donkeys or their little ones. So, kahit na lahat ng nabubuhay doon, yung pati mga sanggol ay lupigin. So, nung pinalupig ng Diyos, itong mga masasamang taong yon ay pinasama yung mga sanggol. So, may makikita tayo in that scenario na judgment was given to including infants. So hindi sure about certain na yung destiny of all infants, pero may certainty ang believers about their infants na kasama ito sa ano po? Yun po yung Paano yung mga baby na uncertain? Ayun po, ang pinagkakatiwalaan po kasi ultimately, ang pinagkakatiwalaan natin ultimately at ang joy na meron tayo is that God in His sovereignty all does everything in His good pleasure and according to His good intention, according to His grace. So ang mga ginagawa ng Diyos, yun ang mas basihan ng ating ginagawa. At actually, hindi lang naman sa kamatayan ng baby at sa hindi tayo sure sa mga sanggol, ang maaaring magpalungkot sa atin. Meron tayong mga adult na mga mahal sa buhay na hindi mananampalataya at sigurado tayo na hindi sila maliligtas. So, minsan, meron tayong katiyakan ng mga taong di maliligtas, pero meron pa din tayong kaligayahan sa Diyos that in His goodness and in His grace, He does what He wills and it is His good pleasure and it is what tends most to His glory. So meron tayong katiyakan na kung ano man ang pasya ng Diyos, ito ay ikaluluwalhati niya at ikagagalak ng lahat ng mananampalataya ng pangwalang hanggan at hindi nakasalalay ang ating walang hanggang kaligayahan sa kung meron mang mga sanggol ng mga hindi mananampalataya at lalo na ng mga siguro mga evil na people ay baka pinarusahan ng Diyos. Hindi tayo tiyak tungkol doon dahil hindi nga yun hinayag. Pero merong pangako sa mga mananampalataya, merong mapangahawakan ng mga mananampalataya na ang kanilang mga sanggol ay merong nabubuhusan din ng biyaya ng Diyos. At yun nga ang kaligayahan natin at pinanghahawakan talaga natin ay ang biyaya ng Diyos at ang kanyang kabutihan at hindi ay yung ating kagalakan lang na makapiling muli ang ating mga mahal sa buhay.
Yan. Meron tayong mga tiyak na hindi makikita pero mas mag-uumapaw sa atin na makikita natin si Yeso Cristo. Naman po. Parang naalala ko yung sagot dati ni Pastor dun sa Pastor Noel yata yung nung tinanong din yun sa class namin minsan. Parang ang sagot niya is si God daw is merciful sa mga helpless. Parang ganun, parang yun yung niya, yun yung parang kumbaga wala tayong pwedeng isagot na eksakto 100% yun yung sagot no. Pero we can cling dun sa sa isa sa mga attributes ni Lord na napaka-merciful niya nga, and by His grace He will save kung sino yung mga gusto niya i-save, diba? So regardless kung infant or adult yan, pero ang sarap lang pakinggan na siya, merciful siya sa mga hindi kayang tulungan yung sarili nila, diba, no? So parang yun lang yung tinitingnan ko. Ang question ko lang, brother, yung yung distinction lang siguro nung kasi since nasa election tayo, no. Yung distinction lang dun sa revelation ng Lamb's Book of Life versus dun sa binanggit ni Moses na parang i-blot out mo ako dito sa listahan na to. Parang gusto ko lang malaman kung same ba yon or magkaiba yon para lang din sa benefit ng lahat. Okay. Ano yun? Kung yung Book of Life na Yung binanggit Lamb ni Book of Moses. Life sa Revelation. Kasi 'di ba, kumbaga sa before the foundations of the world, nakasulat na yun eh. 'Di ba? Yung Lamb's Book of Life. Ngayon, bakit nire-request ni Moses na i-blot out mo ako dito sa listahan na to? So, may for sure yun, may magkaiba yun. Pero kasi ang paniniwala ko before is parehas yun, no? So, bakit ganun? Na pwede palang mabura yung pangalan ko. Kasi nire-request ni Moses burahin mo na ako kung hindi rin lang kung hindi mo rin lang ililigtas yung bayan ng Israel, parang ganun, di ba? So, yun lang. Ayun, actually maraming humahawak din even among the Reformed na pareho yun. So hindi naman necessary na magkaibang book yun. Yung isang ibang interpretation at minority lang nakita kong ganun ay na ang paliwanag nila yung blot me out of the book of life is yung buhay sa lupa na mamatay na lang ako. So isa daw yun. Pero mas may sense actually yung tingin ko na tinutukoy niya yung book of life na yung mismong book of life. At sinabi niyang burahin na lang ako ang isang exaggerated expression of isang exaggerated expression of despair na maalis na lang ako. Minsan actually may ganun sinabi din si Paul sa Romans 9, I would that na ako na lang that they take my place. 'Di ba? So parang may similar na ganun ding attitude si Paul. Hinahayag lang niya na kung paano meron nga siyang ganung klaseng pag-ibig even for some na hindi pa mananampalataya. So ganito ang maaring nagiging damdamin ng isang tao at parang nagpapakita ng some distance between the understanding of man and the kung ano man ang plano ng Diyos. So minsan sasabihin niya na ako na lang so sa pangunawa niya hindi pa niya maunawaan siguro ang pasyon ng Diyos at inahayag niya yun. Ganun naman na nangyayari, dami tayong nakikitang mga panalangin sa awit na talagang naghahayag ng kanilang mga pagtutol, pag-angal. At ito ay bahagi ng ating relasyon sa Diyos na ilantad ang laman ng ating mga puso at hilingin sa Kanya ang tugon na ipakita sa atin ang mas maluwalhati at mas ikaliligaya natin. Kanina. Alam natin na lahat ng tao makasalanan. Therefore, hindi natin pwede questionin ng Diyos kung bakit each one of us, mula ages past hanggang sa future, bata, matanda, lahat tayo hellbound. It is only by God's mercy and grace sa kanyang kabutihan na meron siyang pinili to save dahil sa mercy and grace niya yan. Okay. So maganda rin yung komento ni John MacArthur na kinote mo kanina. Yung matandang nakikipag-usap sa kanya, anong gusto mo? Sa'yo may mercy, ang gagana, mercy.
doon sa baby ang gagana at loob. So yung, actually hindi ako familiar, hindi masyadong siguro nadanaw na. Yung kinote mo naman, probably Old Testament yun na inutusan ng Diyos na lahat ng nandyan, pati donkey, pati batay dami. Siguro, can we agree here na hindi porket pinalupig lahat, yung mga sanggol doon na nilupig, kinatay lahat, it does not mean na sa impyerno pupunta yun. Kasi meron nga mga saints na ang pangit, tragic, and death. Pero it does not mean sa impyerno pupunta yun. Kaya po, meron nga pong lugar para doon. Ang sinasabi lang actually ng majority of the Reform ay hindi yun as explicitly stated as yung certainty of the believers sa when na yung kanilang mga anak taken out of their infancy ay may na makikita nila muli. So yun ang katiyakan na meron ng mga mananampalataya. Pero yung about unbelievers, wala tayong makikita lang na ganong pahayag sa scripture. Pero we have reason to hope. I am actually more inclined to believe that myself. Pero ayun, dahil hindi ko lang din matayuan yun immediately, makapitan at wala rin akong matuturo na salita ng Diyos to say ito ang assurance natin dyan. So ayun, ang way dapat na ituro natin na kapitan ng lahat ay the goodness of God in all that He does. He is good and He does good. Why can't we pray for the salvation of the dead and the devil? Why can't we pray for the salvation of the dead and the salvation of the devil? The dead and the devil. Hindi ko alam yung sa the devil, parang wala akong naalala. pero yun nga, kalaban nga yung devil immediately. Pero yung about the dead ay dahil na meron ng hatol yun, tapos na nagawa na yun. So, dahil hindi na yun, parang tapos na yung kanyang yung paglilitis doon sa kung saan siya mapupunta, hindi na yun ipinapanalangin. Yun yung dahilan ng kaya hindi siya kaya hindi papanalangin yun. Yung isa pang sinabi actually sa Biblia na wag daw ipinalangin is for someone who has committed the sin unto death. Pero isa yun sa mga hindi malinaw kung ano. Sinabi yun sa 1 John na I do not say that you ought to pray for that. So, yun. Yun ay probably yung repentance ay yung apostasy, a final apostasy na talagang a rejection of the gospel after living in the gospel. Halimbawa, you are a believer nang matagal you are, tapos you adamantly oppose it after dahil ayun, talagang inaway mo na ngayon yung gospel that you once proclaimed. Yun ay a final decisive apostasy na may ganyan ding mga salita minsan si Paul, of false teachers, let him be anathema or ganun. So may iniiwan yung mga certain people sometimes to their or yung minsan nga siya sabi to hand them over to Satan to leave them to the world. At ito rin ay maaaring maging paraan to lead to repentance, pero not that we pray for them. The devil, sorry, di ko masyadong pinag-isipan yung devil. So wala akong sagot immediately doon. Ano pa? Yung Last na po. still yung usapin dun sa about the infants. Is it also, Pinag-isipan ko actually hindi na lang isama yun. I would like to ask if it's also applicable with those who have learning disability. Like, should I say that I should be keeping the same hope for my son? Ayan, yung binanggit yon sa ating confession, yun nga po yung sa Of Effectual Calling, London Baptist Confession of Faith, chapter 10. Paragraph 3. Ayun, elect infants dying in infancy
are regenerated and saved by Christ through the Spirit who works when and where and how He pleases. So also are all other elect persons who are incapable of being outwardly called by the ministry of the word. Yung description na yun na incapable of being outwardly called by the ministry of the word ay yun nga may mga learning disability or yung mga hindi talaga makaunawa ng any ordinary conversation. So also expected na hindi niya maunawaan yung ebanghelyo. At yung pinanggagalingan naman nun, yung idea na yun ay sa Romans chapter 1, ito yung argument ni John Piper, na sa Romans chapter 1 binanggit yung mga everyone who did not hear the gospel at all ay meron pa ring pag-unawa of the law in their hearts and meron pa ring light of nature, so they are without excuse. So, yun yung pagkakasabi ni Paul, without excuse dahil wala silang pag-unawa. Pero yung mga walang pag-unawa ay merong excuse, or at least yun yung parang implication of what Paul is saying. So ito ay may basis to say na yung mga walang pag-unawa ay merong hope for salvation, or meron kang mahahawakang ganun. Yes. Ay, sige, last na po talaga. Yung connection. Final. Last. So, ibig sabihin nun, Brother, even that this people have reached their age of accountability, na parang makikita mo naman talaga na dun sa kanyang buhay ay hindi naman nagmamatter yung godliness yung holiness ng Diyos sa kanya. Parang ganun. Even na na-reach na yun. Limbawa. Ayun, actually po yung concept ng age of accountability ay hindi masyadong discussed at all in the in Reformed at actually usually discussed negatively as something na hindi masyado kino-consider kasi walang age or number na you necessarily come to that. And pwedeng mag-iba-iba basta yung time na magkaroon siya ng consciousness or understanding ay yun. So, yun yung mas tinitignan kung kailan man siya dumating sa panahon ng conscious sinning, conscious believing, conscious conversation. Yun yung tinuturing na accountability. Parang ganun. So, pero even before noon ay everyone is born in sin. Diba? Conceived in sin pa nga eh. So, meron kang may original sin which is we can be justly condemned for. So, yun ay sin that is already enough for us to be condemned even before being accountable. So, meron talaga tayo nun, and also only by grace that you will be saved from that. So, yun din yung panghahawakan mo pa rin. In any case, for an infant, for someone na hindi makaunawa, you hold on to the grace of God. Ayun. At meron naman tayong mapanghahawakan that God is gracious. Yun ang makikita natin that He is more gracious, at least in His revelation to us, na mas meron siyang pagpapala kaysa justice. Minsan, sinasabi niya na I visit the sin up to the third generation, but to the yung kanyang pagpapala is up to the 1,000 generations. So, ganoong sinasabi niyang mas mayaman siyang magpala kaysa magparusa. So, at yun nga yung yaman ng pagpapala ng Diyos ay yung mga karapat-dapat na parusahan ay pinagpapala niya ng saganang-sagana. So, ganun kayaman yung pagpapala na yun. Kaya, meron talaga tayong mapanghahawakan about the grace of God for yung all the other situations na tingin natin parang hindi ganun kalinaw sa atin o hindi ganun kahayag. Pero ultimately nga, ang ating kinagagalak at pinangahawakan na tinatayuan natin pananampalataya ay yung katiyakan natin kung sino ang Diyos, na siya ay mabuti, banal, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay nakaluluwalhati sa kanyang sariling pangalan at ikinaliligaya ng lahat
ng kanyang mga hinirang. Ayan, yun lamang po. Last na po. Hindi na po, mamaya na lang. Ayan. Overtime, over na. Siguro. Kaya po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong katuruan na ipatuloy niyong inahayag sa amin ang lalim ng inyong pag-ibig at meron pang mga bagay na hindi namin maunawaan, may mga bagay na ikinagugulo ng aming isipan, pero dalangin nga namin tulad ng dalangin ni Pablo na kami magkaroon ng kalakasan na maunawaan ang lalim at lawak at haba ng inyong pag-ibig. At nawa nga Panginoon ay ang patuloy nyo kaming palakasin, patuloy nyong palawigin ang aming pangunawa at upang ang aming ngang pagkamangha sa inyong kaluwalhatian ay mag-umapaw at ito rin ay magdulot sa amin ng pasasalamat at pag-ibig sa iyo. Dalangin namin na sa lahat pa ng aming gagawin ay dagdagan mo ang aming karunungan at pangunawa sa mga bagay na ito upang kami ay lumakad ng may katiyakan sa pananampalataya at mula sa katiyakang ito ay magkaroon kami ng kagalakan na maglingkod sa iyo at lumakad ng naayon sa iyong kautusan. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.